Magandang gabi, kapatid. Halina't matulog ng mapayapa mula sa mensahe ng Biblia na dinisenyo upang magpakalma ng iyong isipan at makatulong sa iyong mahimig na pagpapahinga. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa mga panganib ng paninibugho at pagsuway at kung paano ka makakalaya sa mga ito. Malalaman mo kung bakit ang mga damdaming ito ay unti-unting sumisira sa iyong puso, sa iyong relasyon, sa iyong pananampalataya, at higit sa lahat, kung paano ka matutulungan ng salita ng Diyos na maisuko ang mga ito. May mga gabay rin tayong panalangin matapos ng bawat paksa upang agad mong mailapit sa Diyos ang iyong nararamdaman. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kitang makiisa sa comment section at ibahagi ang iyong testimonya at mga panalangin. Sama-sama nating ipapanalangin ito. Pwede ka ring magmungkahi ng topics o format na gusto mong mapakinggan. Susubukan kong mag-reply at gawin ang narekomenda mo sa mga susunod nating ipapalabas. Kung gusto mong suportahan ang ginagawa ko sa channel na ito, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe at pag-share ng video na ito sa mga mahal mo sa buhay na nais mo ring makatanggap ng mensahe mula sa Diyos sa mga oras na ito. Pagpalaing ka nawa ng Diyos. Ngayon, kung handa ka na, halina, makinig at matuto hanggang sa makatulog mula sa ating aralin na galing sa Biblia. Saan hahanapin sa Biblia kung naninibugho ka? Awit chapter 49. Ang kabanatang ito ay isang karunungang awit na nagpapakita ng kawalang kabuluhan ng pag-asa sa kayamanan at ang kamatayan bilang pantay-pantay na hantungan ng lahat, mayaman ka man o mahirap. Sa konteksto ng temang naninibugho ka, ang panibugho ay maaaring nagmumula sa paghahambing sa sarili sa mga taong mayaman, kapangyarihan o tagumpay sa mundo. Naririto ang mga eksaktong sanggunian mula sa awit chapter 49 na may kinalaman sa panibugho. Sa verses 5 hanggang 6 ay ito ang sinasabi. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog, sa yaman ay nananalig. Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Ito ay nagsasalamin sa damdamin ng pag-aalala o panibugho sa mga taong mukhang panatag at matagumpay dahil sa kayamanan. Ngunit ipinapakita rito na hindi dapat katakutan o kainggitan ang kanilang posisyon. Sa verses 10 hanggang 12 ng kabanata ay ito ang sinasabi. Alam naman niyang lahat ay mamamatay, kasama ang marunong, maging mangmang o hangal, sa lahin magmamana, yaman nila'y may iwan. Doon sila mananahan sa libingan magpakailanman.
Kahit sila'y lupaing pag-aari nilang tunay, maging sikat man ang tao, hinding-hindi maiwasan. Katulad din noong hayop, tiyak siyang mamamatay. Kapag nainggit tayo sa mga ari-arian o tagumpay ng iba, inaakala nating iyon ay pangmatagalan. Ngunit ipinaalala ng talatang ito na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ito naman ang sinasabi sa verses 16 hanggang 17 ng kabanata. Di ka dapat mabagabag, ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Ito ang pinakadirektang talata laban sa paninibugho. Ipinapakita na ang dapat katakutan o panghawakan ay hindi ang panandaliang tagumpay ng tao, kundi ang walang hanggang kahinatnan ng kanyang kaluluwa. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Awit chapter 49, kung ikaw ay naninibugho. Panginoon, linisin mo ang puso ko sa anumang panibugho. Tulungan mo kong huwag mainggit sa yaman, tagumpay, o kapangyarihan ng iba. Paalalahanan mo kong ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kayamanang nakikita, kundi sa yaman ng pananampalataya. Ikaw ang aking kayamanan at pag-asa, hindi ang anumang bagay sa mundong ito. Bigyan mo ko ng kapayapaan sa puso at pananalig na sapat ka na sa akin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Santiago chapter 3. Ang Santiago chapter 3 ay isa sa mga pinakadirektang bahagi ng bagong tipan na tumatalakay sa panibugho, hindi lamang bilang damdamin, kundi bilang ugat ng kaguluhan, kasalanan, at espiritual na kahinaan. Sa konteksto ng temang naninibugho ka, binubunyag ng kabanatang ito ang panganib ng inggit at ang pagkakaiba ng karunungan ng Diyos kumpara sa karunungan ng mundo. Naririto ang koneksyon ng Santiago chapter 3 kung ikaw ay naninibugho. Sa verse 14 ay ito ang sinasabi. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang panibugho ay tinukoy mismo rito bilang mapait, isang saloobin na sumasalungat sa katotohanan at kabanalan. Kapag ang panibugho ay nananahan sa puso, ito'y nagbubunga ng kasinungalingan at pagmamataas. Sa verse 15 at 16 ay ito ang sinasabi. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din noon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ipinapakita rito na ang panibugho ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa makamundong pag-iisip. Isa itong ugat ng kaguluhan at kasamaan na sumisira sa relasyon, kapayapaan, at layunin ng Diyos sa ating buhay.
Sa verse 17 ay ito ang sinasabi, ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Dito naman ay makikita natin ang alternatibo sa panibugho, ang karunungang mula sa Diyos. Ito ang bunga ng isang pusong hindi naiinggit, kundi puspos ng kapayapaan at kabutihan. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin, batay sa Santiago chapter 3, kung ikaw ay naninibugho. Panginoon, kilala mo ang aking puso. Kung may mapait na panibugho o pagkainggit sa aking kalooban, linisin mo ito. Ayaw kong mapuno ng inggit, kundi ng karunungang mula sa iyo. Mapayapa, mahinahon, at may pusong marunong magmahal. Turuan mo kong makontento sa biyaya mo at huwag ihambing ang sarili sa iba. Ipagkaloob mo sa akin ang kababaang loob upang makita ko ang halaga ko sa iyong mga mata. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kung naging suwail ka? Isaias chapter 6. Ang Isaias chapter 6 ay isang makapangyarihang kabanata na naglalarawan ng karanasan ni Propeta Isaias sa presensya ng banal na Diyos. Bagamat hindi ito direktang tungkol sa pagiging suwail ng tao, ipinapakita nito ang malalim na kasalanan ng bayan ng Israel at ang tugon ng Diyos dito. Naririto ang mga eksaktong sanggunian mula sa Isaias chapter 6 kung naging suwail ka. Sa verse 5 ay ito ang sinasabi, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ipinapakita ni Isaias ang kanyang personal na pagsisisi at pagkilala sa kanyang kasalanan kasama ang buong bayan. Ang pagbanggit niya sa maruruming labi ng bayan ay nagpapakita ng kanilang rebelyon at pagsuway sa Diyos. Sa verse 9 hanggang 10 ay ito ang sinasabi. At sinabi niya, umayo kayo at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila, at sila'y pagalingin ko pa. Ito ay paghatol ng Diyos sa isang bayang matigas ang ulo at ayaw makinig sa Kanya. Isang malinaw na tanda ng pagsuway. Kahit sila'y paulit-ulit na binibigyan ng babala, ayaw nilang magbalik loob. Sa verse 13 ay ito ang sinasabi.
matira man ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa, parang pinutol na puno ng insina, na tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Kahit ang bayan ay suwail, may pag-asa pa ring iniiwan ng Diyos, isang banal na binhi. Ito ay paalala na ang kanyang habag ay nananatili para sa mga magsisisi. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Isaiah chapter 6 para sa suwail na puso. Panginoon, inaamin ko po na ako ay naging suwail sa iyong mga utos. Katulad ng sinabi ni Isaiah, ako po ay may maruming labi at nanirahan sa gitna ng bayang may maruruming puso. Patawarin mo po ako sa aking pagiging matigas ang ulo, sa pagsuway sa iyong mga tinig, at sa pagpapabaya ng iyong mga paalala. Linisin mo po ako tulad ng ginawa mo kay Isaiah, upang ang aking puso ay maging handang tumugon sa iyong panawagan. Bigyan mo po ako ng bagong puso, isang pusong sumusunod, nagpapakumbaba at nagtitiwala sa iyo. Gamitin mo rin ako upang ipahayag ang iyong salita kahit sa mga ayaw makinig. Salamat sa iyong habag at sa pag-asang hatid ng banal na binhi na iyong iniiwan para sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Marcos chapter 12. Ang Marcos chapter 12 ay naglalaman ng ilang talinghaga at mga turo ni Jesus na direktang tumutukoy sa pagsuway ng Israel, lalo na ng mga pinuno ng relihiyon sa Diyos. Isa sa pinakatumatatak ay ang talinghaga ng masasamang magsasaka na malinaw na naglalarawan kung paano naging suwail ang mga taong dapat sana'y katiwala ng Diyos. Naririto ang mga eksaktong sanggunian sa Marcos chapter 12 kung nagiging suwail ka. Sa verse 1 hanggang 9, ipinahagi dito ang talinghaga ng masasamang magsasaka. Ito ang nilalaman ng mga talata. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas, at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga magsasaka. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga magsasaka. Iyan ang tagapagmana,
Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin lahat ng kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito, at pagkatapos ay itinapo ng kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga magsasakang iyon, at ang ubasan ay ipapamahala niya sa iba. Ang mga magsasaka ay larawan ng matigas ang ulong Israel at mga lider nito na patuloy na tumatanggi at sumusuway sa Diyos sa kabila ng paulit-ulit niyang pagpapadala ng mga propeta, at sa huli ang kanyang anak na si Jesus. Sa halip na pagsunod, ang naging tugon nila ay karahasan, paghamak at pagtanggi. Sa verses 10 hanggang 11, dito naman ibinahagi ang batong itinakwil. Ito ang nilalaman ng mga talata. Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Itinakwil ng mga tao ang bato, si Kristo mismo, kahit siya ang magiging pundasyon ng kaligtasan. Ang pagtangging ito ay matinding uri ng pagsuway at pagtanggi sa soberanya ng Diyos. Sa verses 38 hanggang 40 ay ipinakita ang babala laban sa mga eskriba. Naririto ang nilalaman ng mga talata. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda, at ang mahaba nilang dasal ay mga pagkakunwari lamang. Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila." Maging ang mga lider ng relihiyon ay suwail sa kanilang mga puso. Ginamit nila ang relihiyon para sa pansariling kapakinabangan. Isa itong mapagkunwaring uri ng pagsuway. Kahit sa labas ay tila makadiyos. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin, batay sa Marcos chapter 12, para sa suwail na puso. Aming Ama sa langit, inaamin ko po na tulad ng mga magsasakang suwail sa talinghaga ni Jesus, ako rin ay naging matigas ang ulo. Sa halip na maging tapat sa inyong tiwala, ako'y lumihis at isinantabi ang iyong mga babala. Patawarin mo po ako kung ako'y nagkunwaring sumusunod, ngunit sa puso ko'y naging mapagmataas at makasarili. Salamat po sa iyong pagtitiyaga sa kabila ng paulit-ulit kong pagsuway. Naway huwag ko pong tanggihan si Kristo, ang batong panulukan ng aking buhay. Tulungan mo akong magpakumbaba, tanggapin ang iyong anak at sumunod sa kanya ng buong puso. Linisin mo po ako at baguhin upang maging tunay na tagasunod ng iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Lucas chapter 5. Bagamat ang Lucas chapter 5
ay hindi hayagang nagtuturo tungkol sa pagsuway. Malinaw itong nagpapakita ng pagtawag ni Jesus sa mga makasalanan, mga taong dating suwail ngunit tinawag patungo sa pagsunod at pagbabago ng buhay. Ang kabanatang ito ay nagpapakita kung paano tumugon ng mga tao kapag kinakaharap nila ang kabanalan ni Kristo at kung paano ang kagandahang loob ng Diyos ay tumatawag sa mga suwail patungo sa pagsisisi. Naririto ang mga eksaktong sanggunian sa Lucas chapter 5 na may kaugnayan sa pagsuway. Sa verse 8, ibinabahagi dito ang pagkilala ni Pedro sa kanyang kasalanan. Ito ang sinasabi. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Dito, si Pedro mismo ang umamin sa kanyang pagiging makasalanan. Ang pagkakasala ay isang anyo ng pagsuway sa Diyos. Ngunit sa presensya ni Jesus, ang kanyang matigas na puso ay natunaw at nagsisi. Ito ay paanyaya sa bawat suwail, kilalanin ng sarili at magpakumbaba. Sa verses 12 hanggang 13 ay binahagi ang pagpapagaling sa ketongin. Naririto ang sinasabi ng mga talata. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, "Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y iyong mapapagaling at magagawang malinis." Tinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Nais ko, gumaling ka at luminis." At noon di nawala ang kanyang ketong. Ang ketong ay larawan ng karumihan ng kasalanan, isang bunga ng pagiging suwail. Ngunit si Jesus ay hindi nandidiri sa mga makasalanan. Bagkus, nililinis niya sila kapag lumalapit sa kanya ng may pananampalataya. Sa verses 27 hanggang 32, ibinahagi dito ang pagtawag kay Levi at ang sagot ni Jesus sa mga eskriba. Ito ang sinasabi sa mga talata. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ng maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi." Ang mismong layunin ni Jesus ay tawagin ng mga suwail na magbalik loob. Hindi siya dumating para sa mga matuwid sa sariling paningin, kundi para sa mga tapat na aamin ng kanilang pagkamakasalanan at pagsuway. Sa
Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Lucas chapter 5 para sa suwail na puso. Panginoong Hesus, ako po ay tulad ni Pedro, isang makasalanan na hindi karapat-dapat sa iyong presensya. Inaamin ko po na ako'y naging suwail at lumakad sa aking sariling kagustuhan sa halip na sundin ka. Ngunit tulad ng Ketongin at ni Levi, naniniwala ako na kaya mo akong linisin at baguhin. Salamat po sa iyong habag na hindi umiwas sa aking karumihan, kundi lumapit upang ako'y patawarin. Baguhin mo po ang aking puso. Gawin mo akong masunurin, tapat, at handang iwan ang dati kong buhay. Tulad ni Levi, naway tumayo rin ako at sumunod sa iyo ng may galak at pananampalataya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus,
Inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan, chapter 5, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan, chapter 20, verse 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8, verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon.